10 taon. Matagal na mula nang huli akong tumapak sa lupaing ito. Ngayon, pagkatapos ng libing ni Lolo Estong, narito ako, nag-iisa sa harap ng aming lumang bahay na bato sa liblib na Nueva Ecija. Ang pamilya ay mabilis na umuwi, tila may humahabol. Ako, ang apo na responsable, ang naiwan upang asikasuhin ang lahat. Mula pagkabata, iba na ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Hindi ito yung tipong haunted house, mas tahimik, mas malalim, parang may humihinga sa bawat sulok. Naaalala ko ang mga kwento ni Lola Pasing tungkol sa mga nilalang sa dilim, sa mga puno ng balete na tahanan ng mga engkanto at sa mga anino. Palaging sinasabi ni Papa, kwento lang yan. Ngunit sa mga mata ni Lola Pasing, may nakita akong takot. Ang bahay ay nakatayo sa tabi ng malawak na bukirin, malapit sa isang katihan. Sa likod nito, nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete na ang mga ugat ay tila galamay na kumakapit sa lupa. Mahigpit na ipinagbabawal sa amin ang lumapit. May bantayan, sabi ni Lola. Sa gabi, naririnig ko ang marahang paghuhuni ng hangin sa mga dahon nito, tila isang malalim na pagbubuntong hininga. Ngayon, doktor na ako sa Maynila, sanay sa agham. Ngunit habang tumatagal ako sa bahay, unti-unting bumabalik ang mga matatandang kwento. Ang amoy ng lumang kahoy, ng basang lupa at ng insenso na sinisiga ni Lola tuwing dapit hapon, lahat ay naghahatid ng kakaibang nostalgia na may halong kaba. Ang unang gabi ay nakakabinging tahimik. Habang inaayos ko ang mga gamit ni Lolo, nakita ko ang isang maliit na kahon na gawa ng nara. Sa loob, naroon ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis buwan at isang maliit na libro na ang mga pahina ay dilaw na sa katandaan. Walang pamagat ang libro, puro sulat kamay lamang, na puno ng mga kakaibang simbolo at mga salitang hindi ko maintindihan na parang mga dasal, ngulit hindi pangkaraniwan. May mga linyang tila mga babala tungkol sa mga naglalakad sa dilim at sa mga mata sa puno. Naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Walang tao. Pero sa loob ng takip ng kahon, nakita ko ang isang nakasulat na pangalan. Halos hindi na makita. Leonarda? Ang pangalan ng aking lola. Hindi ko maalalang ginagamit niya iyon. Palaging sinasabing Lola Pasing. Kinabukasan, pilit kong iwinaksi ang mga kakaibang pakiramdam. Pero hindi ko maiwasang tingnan ang balete sa likod bahay. Kitang-kita ito mula sa kusina. May kakaiba sa balete na hindi ko maipaliwanag. Mayroon itong sariling presensya. Napansin ko ang isang maliit, lumang panyo na may mantas na kulay pula, nakatali sa isa sa mga sanga. Hindi ko maalalang mayroong ganoon noon. Matagal akong nakatingin dito, hindi makakilos. Ang init ng kape sa aking kamay ay unti-unting lumigaw at ang tahimik na umaga ay tila nababalot ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ang gabi ay bumaba na sa Nueva Ecija, nagdala ng dilim na halos sumisipsip sa lahat ng ilaw. Ang mga poste ay bahagyang kumukutitap. Nakaupo ako sa sala, pilit na iniintindi ang sulat kamay sa lumang libro. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng mga kakaibang salita, mga babala na nakasulat sa isang wika na halos nalilimutan na.
may mga linyang paulit-ulit na lumilitaw. Sa ilalim ng puno, mag-ingat sa pumipili. Ang bawat salita ay nagpaparamdam ng lamig sa aking likod. Nang biglang nagsimulang tumahol ang mga aso. Hindi lang iisa, kundi marami, mula sa iba't ibang direksyon. Hindi ito pangkaraniwang tahol, may halong takot. May isang matalim, paulit-ulit na tahol na tila nananakot. Sumilip ako sa bintana, pilit na sinisilip ang kadiliman. Wala akong nakikita, tanging ang pag-aulong ng mga aso na para bang may nakikita silang hindi nakikita ng mata ko. Naalala ko ang sinasabi ni Lola. Kapag tumahol ang mga aso sa 10 oras ng gabi nang walang dahilan, may dumarating na hindi tao. Ngayon, ang bawat tahol ay tumatatak sa aking isip. May narinig din akong kakaibang tunog. Isang tunog ng kuliglig, pero hindi ito karaniwan. Mas matalim, mas malakas, at may kakaibang ritmo na para bang sumusunod sa tahol ng mga aso. Para itong isang malaking orkestra ng gabi, nagpapaligsahan sa paglikha ng kaba. Naglakad ako papunta sa likod bahay malapit sa balete. Mas malakas ang tahol ng aso dito at ang tunog ng kuliglig ay tila nanggagaling mismo sa puno. Kinabahan ako. Pilit kong sinasabihan ng sarili na kalma lang, pero ang pag-aulong ng mga aso ay hindi tumigil. Mayroon pa akong narinig, isang tunog na parang huni ng ibon, mungit mas malalim, mas malungkot. Hindi ko maintindihan. Alam ko na hindi ito karaniwang huni ng ibon. Ang mga mata ko ay pilit na sinisiyasat ang kadiliman. May nakita akong anino. Isang anino sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw, tila gumagalaw. Mabilis itong nawala. Posible kayang guni-guni ko lang? Bumalik ako sa loob at nilak ko ang lahat ng pinto at bintana. Nagtimpla ako ng mainit na kape. Naisip ko ang kwento ni Lola tungkol sa kapre. Ngunit ang takot na nararamdaman ko ngayon ay mas malalim. Ang aking mata ay nahagip sa lumang litrato ni Lola at Lolo sa dingding. Bata pa sila dito at sa likod nila kitang-kita ang malaking puno ng balete. Nakangiti si Lola, ngunit mayroong isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila may alam siyang hindi ko alam. Ang kwintas na may pendant na hugis buwan na nakita ko sa kahon ay nakasabit sa leeg ni Lola sa litrato. Dahil sa tahol ng aso, hindi ako makatulog. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. Sa pagitan ng mga tahol, may narinig akong isang tunog na parang iyak ng sanggol. Maliit, mahina at paulit-ulit. Nagtindigan ang balahibo ko. Ang tiyanak, isang nilalang na nagpapanggap na sanggol. Ito ay isa sa mga kwento ni Lola na palaging nagpapabangon sa akin ng takot. Napalingon ako sa bintana. Sa labas, ang ilaw ng poste ay kumukutitap at sa pagitan ng mga kutitap, nakita ko ulit ang anino. Mas malinaw na ngayon. Hindi ito tao. Mayroon itong mahabang payat na braso. At ang mga mata nito ay tila kumikinlang sa dilim. Ito ay gumagalaw, malunman, ngunit may isang uri ng bilis na hindi ko maintindihan. Tila itong sumusunod sa mga tahol ng aso patungo sa balete. Nagtaklob ako ng kumot at pilit na nakatulog. Umaasa na guni-guni ko lang ang lahat. Kinabukasan, gising na gising ako, pero para akong wala sa sarili. Ang mga tahol ng aso at ang iyak ng sanggol ay nakatatak pa rin sa aking isip. Nagpasya akong bumaba sa bayan para bumili ng pagkain at magtanong-tanong. Kailangan ko ng tao,
ng tunay na usapan para ipaalala sa sarili ko na may mundo pa sa labas ng bahay na iyon. Sa palengke, nakita ko si Manang Ising, ang matandang magkakape na malapit sa bahay namin. Siya ang kaibigan ni Lola at madalas silang mag-usap sa ilalim ng mangga. Ang mukha niya ay puno ng kulubot at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Lumapit ako sa kanya at bumili ng kape. "Manang Ising," sabi ko, "kayo po ba ay may naririnig na kakaiba sa gabi?" Tumingin sa akin si Manang Ising at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Ikaw pa ba si Aling Carmen, ang apo ni Pasing?" tanong niya at tumanggo ako. "Siyempre, marami tayong naririnig dito. Ang mundo ay puno ng mga lihim na hindi nakikita ng ordinaryong mata." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. "Mga lihim po? Ano pong klaseng lihim?" Umupo si Manang Ising at nagsimulang ikwento. "Naaalala mo ba ang kwento ng Diwata ng Balete? Ang kwentong ipinuro sa atin ng ating mga magulang na sa ilalim ng bawat balete mayroong isang nilalang na nagbabantay, isang nilalang na konektado sa lupa at sa mga buhay na nakatira doon." Narinig ko na ang kwentong iyon, ngunit sa tono ni Manang Ising mayroon itong ibang kahulugan. "At ang mga tahol ng aso, Manang, at ang iyak ng sanggol?" tanong ko, pilit na pinakakalma ang sarili. Ngumiti si Manang Ising. "Ang mga aso, alam nila kung sino ang naglalakad sa dilim. Ang mga aso ay nakakakita ng hindi natin nakikita. At ang iyak ng sanggol, yan ang tiyanak. Kapag narinig mo ang iyak ng tiyanak, hindi mo dapat lapitan. Dahil kapag nilapitan mo, mas lalong lumalaki ang iyak at maaaring magpakita sa iyo ang totoong anyo ng nilalang. Kaya huwag kang lalapit, hiha." Ang mga salita ni Manang Ising ay tumambo sa aking kalamnan. Hindi ito basta tsismis, may bigat ang bawat salita. Naitanong ko rin kung kilala niya ang isang Leonarda. "Leonarda?" tanong niya, nag-iisip. "Wala akong maalala na Leonarda na nakatira dito. Kilala ko si Pasing. Bakit mo natanong?" Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa pangalan sa loob ng kahon. Tumingin sa akin si Manang Ising na may kakaibang tingin. "Ang pangalan niyan, hiha, ay hindi dapat binabanggit. May mga pangalan na dapat na nakabaon sa limot kung ayaw mong malaman ang mga lihim na hindi mo dapat malaman." Umuwi ako na puno ng pag-iisip. Ang mga kwento ni Manang Ising ay nagbigay ng bagong dimensyon sa mga karanasan ko. Ang balete, ang tahol ng aso, ang iyak ng sanggol, ang anino na nakita ko, lahat ay tila konektado. Ang panyo na may mantsa na pula, ang pangalang Leonarda sa kahon, ang mga lumang kasulatan ni Lola. Sa bahay, habang nagluluto ako ng hapunan, hindi ko maiwasang tingnan ang balete sa labas ng bintana. Ang hangin ay humuhuni sa mga dahon nito at parang naririnig ko ang isang malalim na pagbubuntong hininga. Nagpasya akong tingnan ulit ang panyo. Sa mas malapit na tingin, hindi ito basta mantsa. Ito ay tila isang matandang sulat kamay na halos hindi na mabasa sa pulang tinta. Nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong sinasayasat ang bawat hibla ng tela, pero hindi ko mabasa.
Tila ito ay isang sinaunang wika o isang bagay na sinadya na hindi maintindihan. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking likod. Nagsisimula na akong maniwala. Hindi ito basta guni-guni. Mayroon naggaganap. Isang bagay na matagal nang nakabaon at ngayon ay unti-unting lumalabas sa ilalim ng lupa. Ang mga kwento ni Manang Ising ay nagpatuloy na bumabagabag sa akin. Pilit kong inalis sa isip ko ang lahat. Sinasabing gawa-gawa lang ang mga iyon. Pero hindi. Ang bawat ingay, bawat anino ay nagpaparamdam ng hindi maipaliwanag na takot. Isang hapon, naglalakad ako sa labas ng bahay patungo sa bukirin. Ang araw ay mainit at ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang lupa. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga palayan, napansin ko ang isang bagay sa malayo. Isang figura. Hindi malinaw. Tila isang malaking anino na gumagalaw sa pagitan ng mga halaman. Sa una, inakala ko na tao. Marahil isang magsasaka. Pero ang hugis nito ay kakaiba. Hindi ito lumalakad. Ito ay tila lumulutang. Nagsimula akong lumakad ng mas mabilis, pilit na nagpapanggap na hindi ko nakita ang figura. Pero ang aking mga mata ay pilit na bumabalik dito. Ito ay lumalaki at papalapit. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking katawan sa kabila ng init ng araw. Ang mga balahibo ko ay nagtitindigan. Nang biglang tumigil ang figura at pagkatapos dahan-dahan itong lumingon na para bang alam nitong nakikita ko ito. Wala itong mukha. Puro anino lang. Ngunit sa gitna ng anino mayroong dalawang kumikinang na mata, kulay pula, na tila nagmamasid sa akin. Hindi ito tao. Alam ko na. Ang dugo ko ay tila nanigas sa aking mga ugat. Nagsimula akong tumakbo, hindi pinapansin ang mga binti ko na nangangatog. Tumakbo ako pabalik sa bahay, pilit na iniisip na guni-guni lang ito. Pero ang mga pulang mata ay nakatatak pa rin sa aking isip. Ang anino na hindi dapat naroroon sa liwanag ng araw. Pagsapit ko sa bahay, agad akong dumiretso sa banyo at maghilamos ng muka. Pilit kong iwaksik ang imahe, pero hindi ko magawa. Ang bawat sulok ay tila may anino at ang bawat ingay ay tila nagpaparamdam ng presensya. Inulit ko ang mga kwento ni Manang Ising sa aking isip. Ang mga aso, alam nila kung sino ang naglalakad sa dilim. Ang nilalang na nakita ko, ito ba ang tinutukoy niya? Ang bantay ng balete? Ang diwata ng balete na naging tagabantay? O mas malalim pa? May narinig akong malakas na kalabog sa likod bahay. Lumabas ako sa kusina at sumilip sa bintana. Ang mga halaman ay tila lumilipad at ang mga dahon ng balete ay umiindayog ng mabilis kahit walang hangin. Pagkatapos, nakita ko ang isang bagay. Ang panyo na may pulang mantsa na nakatali sa sanga ng balete ay wala na. Naglaho. Nanghinginig ang mga kamay ko. Lumabas ako sa pinto sa likod bahay at lumapit sa puno. Walang anuman. Tanging ang malaking puno lamang na tila nagtatago ng isang malalim na lihim. Pero may naramdaman ako. Isang malamig na simoy ng hangin na nagmula sa loob ng puno na para bang mayroong butas doon. Isang lagusan patungo sa ibang lugar. Nagsimula akong lumakad sa paligid ng puno. Hinahanap ang panyo. Wala. Parang nilamon lang ito ng lupa o ng puno. May nakita akong isang bagay na nakasabit sa isang mababang sanga. Hindi ito panyo. Ito ay isang maliit na manika na gawa sa tela.
at may mga mata na gawa sa butones. Ang manika ay may damit na kulay pula at ang mga mata nito ay tila nakatingin sa akin na para bang buhay. Ang manika ay tila matanda na at ang mga hibra nito ay unti-unting naghihiwalay. Sa leeg ng manika, nakakabit ang isang maliit na kwintas. Ang kwintas na may pendant na hugis buwan. Ang kwintas ni Lola. Nagulatan ako. Hindi ko maalala na nakakita ako ng ganong manika sa bahay. At ang kwintas ni Lola, bakit nasa manika? Parang may nagpapahiwatig gatasing. Isang mensahe na hindi ko maintindihan. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakuha ako ang manika. Ang manika ay malamig sa aking mga kamay. At bigla akong nakarinig ng isang bulong. Mahina. Halos hindi marinig. Isang boses na babae na tila nagmumula sa balete mismo. Pilit mong iniiwasan. Pero narito na ako. Nahulog ang manika mula sa aking kamay. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Pero alam ko na narinig ko ang boses. Hindi ito guni-guni. Ang anino sa liwanag ng araw, ang panyo na nawala, at ang manika na may kwintas ni Lola ay lahat ay nagkakaroon ng koneksyon. Ang boses na narinig ko mula sa balete ay nagpatuloy na bumabagbag sa akin. Pilit mong iniiwasan, pero narito na ako. Sino ang nagsasalita? Ano ang ibig niyang sabihin? Ang manika na may kwintas ni Lola ay nasa aking kama ngayon, tila isang patay na bata na nakahiga. Tinititigan ko ito, pilit na iniintindi ang koneksyon nito sa lahat ng nangyayari. Nagsimula akong balikan ng mga alaala ko kay Lola. Si Lola Pasing. Tahimik siya, pero may kakaibang lambing. Madalas siyang nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa balete, tila mayroong kausap na hindi ko nakikita. Palagi siyang may daladalang maliliit na supot ng asin na inilalagay niya sa bawat bintana at pintuan. Noong bata pa ako, akala ko ay para lang sa anay. Ngayon, naiintindihan ko na iba ang dahilan. Ang asin ay proteksyon. Naalala ko rin ang isang gabi, noong 10 taong gulang ako. Nakita ko si Lola na naglalakad sa gitna ng gabi, patungo sa balete. May dala siyang isang maliit na lampara at isang mangkok. Sinundan ko siya ng patago. Nakita ko siyang nagsasalita sa puno sa isang wikang hindi ko maintindihan. Mukha siyang nagdarasal, pero hindi ito dasal na pangkaraniwan. Mayroon siyang isinaboy sa lupa at pagkatapos ay umalis. Hindi ko maintindihan noon, pero ngayon parang nabubuo na ang palaisipan. Ang matandang libro, ang mga sulat kamay, ang mga simbolo, ang pangalang Leonarda. Tinignan ko muli ang litrato ni Lola at Lolo. Napansin ko na ang kwintas na nakasabit sa leeg ni Lola ay parehong kwintas sa manika. Parehong-pareho. At ang mga mata ni Lola sa litrato, mayroon silang kakaibang tingin na tila may lihim na itinatago. Nagpasisya akong balikan ang bahay ng kapitbahay ni Lolo, si Aling Nena. Siya ang pinakamatanda sa lugar at alam kong marami siyang alam. Nagpanggap ako na nagtatanong lang tungkol sa bahay, sa mga papeles ni Lolo. Aling Nena, may alam po ba kayo tungkol sa lola ko? Tungkol sa mga bagay-bagay sa bahay, mga kwento? Tumingin sa akin si Aling Nena at ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng aking iniisip. Ang lola mo, si Pasing, ay hindi basta ordinaryong babae. Mayroon siyang kakaibang koneksyon sa lupaing ito at sa puno ng balete. Ang pamilya niyo, Hiha, ay mayroong matagal ng lihim. Isang lihim na ipinasa sa bawat henerasyon, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Kinabahan ako. Lihim po?
Ano pong klaseng lihim? Ang inyong pamilya, matagal ng panahon ay mayroong kasunduan sa diwata ng balete. Ang balete na yan ay nagbibigay ng biyaya at proteksyon sa inyong pamilya, kapalit ng isang bagay. Nagulantan ako. Ano pong kapalit? Ang diwata ay nangangailangan ng isang tagabantay, isang taong magiging tulay sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila. At ang tungkuling iyon ay ipinasa sa bawat babae sa inyong pamilya, mula sa inyong pinakaunang ninuno hanggang sa inyong lola Pasing. Kaya pala si lola ay palaging naglalagay ng asin sa bintana at palaging nagdarasal sa puno. Bulong ko sa sarili, siya ang tagabantay. At ngayon, patuloy ni Aling Nyona, ikaw ang naiwan dito. Ikaw ang susunod na tagabantay. Naninginig ang aking buong katawan. Hindi ko maintindihan. Ito ba ang dahilan kung bakit ako lang ang naiwan? Bakit ako lang ang nagkaroon ng ganoong pakiramdam sa bahay? Pero paano po nangyari ang kasunduan? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa panahon ng Kastila, ang inyong pamilya ay nasa panganib. Nagtago sila sa ilalim ng balete at humingi ng tulong sa diwata. Prinotektahan sila, ngunit kapalit ay kinailangan nilang magbigay ng isang tao upang maging bantay. Ang pinakamatandang babae sa bawat henerasyon. At ang pangalang Leonarda, hiha, ay ang pangalan ng pinakaunang tagabantay. Ang kanyang kaluluwa ay nasa loob ng puno, kasama ng diwata. Siya ang orihinal na bantay. Nagulantang ako. Si Leonarda? Siya ba ang babaeng nawala sa kwento ni Manang Ising? Oo, sagot ni Aling Nena. Siya ang nag-umpisa ng lahat. Ang kanyang diwa ay nakatali sa puno. At ang manika na may kwintas ni lola mo ay hindi ordinaryong manika. Ito ay isang lalagyan, isang imbakan ng diwa ng unang tagabantay. At ang kwintas ay susi sa koneksyon na iyan. Lahat ay nagkakaroon ng saysay. Ang mga kwento, ang mga tanda, ang mga kakaibang pangyayari. Ang aulong ng aso, ang iyak ng tianak, ang anino sa liwanag ng araw, hindi ito guni-guni. Ito ay totoo. At ako, bilang ang pinakamatandang salinlahi, ang susunod na magiging tagabantay. Ang aking buong pagkatao ay tila gumuho. Pagbalik ko sa bahay, ang manika na may kwintas ni lola ay tila mas matingkad ang kulay. Ang mga butones nitong mata ay tila nakatingin sa akin at para bang mayroong nagmamasid. Ang mga salita ni Aling Nena ay nag-eko sa aking isip. Ako ang susunod na tagabantay. Ang ideya na ang kaluluwa ng isang ninuno ay nakatali sa balete at ang responsibilidad ay ipapasa sa akin ay sapat na upang guluhin ang aking pag-iisip. Nagsimula akong basahin muli ang lumang libro ni Lola. Ngayon, mayroon na akong ibang pananaw. Ang mga kakaibang simbolo at mga salita ay tila mas nagkakaroon ng kahulugan. May mga nakasulat doon tungkol sa mga seremonya, mga dasal para sa proteksyon, at mga paraan upang makipag-ugnayan sa diwata ng balete. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isang matagal nang nakatagong mundo. Isang mundo na pinoprotektahan ng aking pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ang kwintas, ito ay hindi lamang isang simpleng alahas. Ito ay isang susi
Naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa bahay. Tila ba mayroon akong kasama. Hindi ito nakakatakot sa paraan ng multo, ngunit mayroong isang uri ng bigat, isang pagmamasid. Bumalik ako sa silid kung saan nakita ko ang kahon. Sa likod ng aparador, may nakita akong isang nakatuping lumang papel na nakasiksik. Binuksan ko ito. Ito ay isang sulat na isinulat ni Lola. Ang sulat ay nakasulat sa Tagalog sa isang matandang paraan ng pagsusulat na halos hindi ko na maintindihan. Pero ang bawat salita ay tumatak sa aking puso. Anak ko, kung nabasa mo ito, ibig sabihin dumating na ang oras. Alam kong hindi mo maiintindihan ngayon, pero ang ating pamilya ay mayroong tungkulin. Ang puno ng balete ay hindi lamang isang puno. Ito ay ang aming proteksyon, ang aming tagapangalaga. Sa loob ng maraming henerasyon, mayroon tayong kasunduan. Ang bawat babae sa ating pamilya ay nagiging isang tulay, isang tagabantay sa pagitan ng mundo natin at ng mundo ng diwata. Ang kwintas, ito ay ang koneksyon sa nakaraan. Sa pinakaunang bantay, si Leonarda. Ang kanyang diwa ay nakatari sa puno at sa pamamagitan ng manika, maaari mong makipag-ugnayan sa kanya. Mahalaga na ipagpatuloy mo ang mga ritual, ang mga dasal para sa proteksyon. Ang diwata ay nangangailangan ng pagkalinga. Kung hindi, ang sumpa ay babagsak sa ating pamilya. Mahal kita, anak. Gabayan ka nawa ng diwata. Nagmamahal, Lola Pasing. Nabagsak ako sa sahig. Ang sulat ay nakakapit sa aking kamay. Ang buong katotohanan ay tila bumagsak sa akin. Ang aking lola ay hindi lamang isang ordinaryong lola. Siya ay isang guardian. At ngayon, ako ang susunod. Ang mga ritual, ang mga dasal, ang lahat ng kakaibang ginagawa ni Lola, ang lahat ng ito ay may kabuluhan. Ang mga iyak ng tiyanak, ang mga tahol ng aso, ang anino sa liwanag ng araw, lahat ay babala. Babala mula sa diwata, babala mula kay Leonarda na ang tungkulin ay hindi natupad at ang balanse ay nawala. Nagsimula akong matuto ng mga dasal sa libro ni Lola. Ang mga salitang hindi ko maintindihan dati ay unti-unting nagkakaroon ng kabuluhan. May mga linya tungkol sa pagbibigay galang sa mga nasa ilalim ng lupa, paghihingi ng kapatawaran sa mga nagkasala at pagpapanatili ng balanse. Pagsapit ng gabi, kinuha ko ang manika at ang kuntas. Ang mga mata ng manika ay tila nakatingin sa akin na para bang naghihintay. Naglakad ako papunta sa balete sa dilim. Ang tunog ng kuliglig ay mas malakas at ang hangin ay humuhuni sa mga dahon ng puno. Ngayon hindi na ako natatakot. Mayroon akong layunin. Umupo ako sa ilalim ng puno tulad mang ginagawa ni Lola noon. Sinimulan kong basahin ang dasal mula sa libro. Ang mga salitan hindi ko maintindihan dati ay unti-unting nagkakaroon ng kabuluhan. May mga linya tungkol sa pagbibigay galang sa mga nasa ilalim ng lupa, paghihingi ng kapatawaran sa mga nagkasala at pagpapanatili ng balanse. Ang manika sa aking kamay ay unti-unting uminit. Ang kwintas ay tila nagliliwanag ng mahina at pagkatapos nakita ko. Ang anino na nakita ko sa liwanag ng araw ay lumitaw sa harap ko sa pagitan ng mga ugat ng balete. Hindi na ito nakakatakot. Ito ay tila isang matanda. Malungkot na babae. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng sakit. Leonarda, bulong ko. Ang anino ay tumango at pagkatapos narinig ko ang kanyang boses sa aking isip. Hindi niya sinasalita.
Siya ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga iniisip. Sa wakas, dumating ka na. Ang presensya ni Leonarda ay tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi siya nakakatakot, kundi malungkot. Puno ng 1,000 taong paghihirap. Ang kanyang tinig na umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay puno ng karunungan at pagod. Malugod na pagdating, apo, sabi ng kanyang tinig. Ang akin paghihintay ay mahaba. Leonarda, bulong ko. Ako po si Maria. Bakit po ako? Bakit po ako ang susunod na tagabantay? Nagpakita siya ng isang imahe sa aking isipan. Nakita ko ang isang nayon sa panahon ng Kastila, puno ng takot at pagdurusa. Nakita ko ang mga tao na pinapatay ang mga bahay na sinusunog. At pagkatapos, nakita ko ang isang batang babae, si Elena, na tumatakbo patungo sa balete kasama ang kanyang pamilya. Humingi sila ng tulong sa diwata na nakatira sa balete. Ang diwata, paliwanag ni Leonarda, ay isang sinaunang nilalang, konektado sa lupa at sa enerhiya nito. Siya ang tagapangalada ng balanse ng kalikasan. Sa panahon ng Kastila, ang balanse ay nawala. Ang mga tao ay nagdurusa at ang diwata ay humingi ng kapalit upang protektahan ang pamilya ni Elena. At ang kapalit po? Ang pinakabatang babae sa bawat henerasyon ay magiging tagabantay ng puno. Ang kanyang diwa ay mananatili sa loob ng puno pagkatapos ng kanyang kamatayan upang magpatuloy sa pagbabantay sa diwata at sa kasunduan. Ibig sabihin, ang lahat ng babae sa aming pamilya ay nakatali sa diwata? Oo, sabi niya. Lahat kami ay narito sa loob ng puno. Ang iyong lola Pasing, ang kanyang ina, at lahat na nauna sa kanya. Kami ang mga tinig na naririnig mo sa gabi. Kami ang mga anino. Kami ang mga bawala. Nagulantang ako. Ang lahat ng babae sa aking pamilya, matagal ng panahon ay nakatali sa puno. Ito ang dahilan kung bakit tanging ang mga babae lamang ang nakakakita ng kakaibang bagay, ang nakakaramdam ng presensya. Pero bakit po kayo ngayon lang nagpakita sa akin? Tanong ko. Ang diwata ay humihina. Paliwanag ni Leonarda. Ang kasunduan ay hindi nasusunod ng tama. Ang huling tagabantay, ang iyong lola, ay matanda na at mahina. At ang mundo ay nagbabago. Ang mga tao ay unti-unting nakakalimutan sa mga lumang paniniwala, sa mga lumang paraan. Kailangan naming ipaalala sa iyo ang iyong tungkulin. Naintindihan ko na. Ang tiyanak, ang tahol ng aso, ang anino, ito ay hindi mga banta, kundi mga huling babala. Ang mga ito ay mga paraan upang ipaalala sa akin ang aking tungkulin. Upang ipaalala sa akin na mayroong isang bagay na kailangan kong gawin. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Kailangan mong ipagpatuloy ang mga ritual, sabi ni Leonarda. Ang mga dasal, ang pagbibigay galang sa diwata, kailangan mong ibalik ang balanse. Kung hindi, ang puno ay mamamatay at ang diwata ay mawawala. At kapag nawala ang diwata, ang sumpa ay babagsak sa lahat ng nakatira dito. Ang buong lupa ay maghihirap.
Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumagsak sa aking balikat. Ito ay hindi basta kwento ng matatanda. Ito ay isang tunay na sumpa, isang tunay na kasunduan at ang kapalaran ng buong lupa ay nakasalalay sa akin. Paano po ako magiging tulay? Tanong ko. Sa pamamagitan ng kwintas, sabi ni Leonarda. Ang kwintas ay ang aming koneksyon. Isuot mo ito at magkakaroon ka ng kapangyarihan upang makipag-ugnayan sa diwata, upang maipagpatuloy ang kasunduan. Kailangan mong maging bukas ang iyong puso at isipan sa diwata. Kailangan mong tanggapin ang iyong tungkulin. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinuha ko ang kwintas mula sa manika. Malamig ito sa una, ngunit pagkatapos ay uminit. Isinuot ko ito sa aking leeg. Naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Isang pakiramdam ng kapangyarihan, ngunit may halong lungkot. Ngayon, naintindihan mo na, sabi ni Leonarda. Ang buhay na ito ay hindi lamang para sa sarili mo. Ito ay para sa iyong pamilya, para sa lupa. Ang iyong kapalaran ay nakatali sa puno. Ang anino ay unti-unting nawala, nagiging isang manipis na usok na pumapasok sa balete. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa loob ng puno. Ang bawat dahon, ang bawat ugat ay tila humihinga kasama ko. Simula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang pagtanggap, isang kalmadong pag-unawa sa aking kapalaran. Ang kwintas ay hindi ko na inalis sa aking lieg. Ito ay naging bahagi ng aking katawan, at ang enerhiya nito ay patuloy na dumadaloy sa aking ugat. Ang bawat araw ay ginugol ko sa pag-aaral ng lumang libro ni Lola. Ang mga dasal, ang mga ritual, ang mga kakaibang salita, lahat ay unti-unting nagiging bahagi ng aking pagkatao. Nagsimula akong magsagawa ng mga ritual sa ilalim ng balete. Hindi na ako natatakot sa dilim. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa gabi, sa puno at sa mga nilalang na nakatira sa ilalim nito. Ang diwata ay hindi isang halimaw, kundi isang tagapangalaga. Isang nilalang na nangangailangan ng pagkalinga. Sa bawat ritual, naramdaman ko ang paglakas ng diwata at ang pagbalik ng balanse sa lupa. Ang mga tahol ng aso ay unti-unting nawala. Ang iyak ng tiyanak ay hindi na ring naririnig. Ang mga anino ay nawala sa paningin ko. Ang lahat ay unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit mayroon pa ring kakaiba sa hangin, isang pakiramdam ng sinaunang presensya. Isang araw, habang naglalakad ako sa bukirin, nakita ko si Manang Ising. Ngumiti siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang iyong lola ay masaya, sabi niya. Natagpuan mo na ang iyong landas. Wala akong sinabi, ngunit alam kong naintindihan niya ang lahat. Ang mga tao sa nayon ay tila hindi nakakakita ng kakaiba, o kung nakakakita man sila, hindi nila ito pinapansin. Ang kanilang hindi pagkilala sa mga ito ang nagiging dahilan ng paghina ng diwata. Naramdaman ko ang koneksyon ko sa puno, sa lupa. Ang balete ay hindi na basta puno. Ito ay tahanan ng maraming diwa, mga kaluluwa ng aking mga ninuno. Nararamdaman ko ang kanilang presensya, ang kanilang karunungan at ang kanilang suporta.
Sa gabi, habang nakaupo ako sa balkonehe, nakatingin sa balete, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang hangin ay humihingo at ang mga dahon ay tila nagsasalita sa akin, nagkukwento ng mga lumang alaala, na mga lihim na matagal nang nakabaon. Ang bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang kanlungan, isang tahanan ng mga lihim at ng kapangyarihan. Isang gabi, habang nagsasagawa ako ng ritual sa ilalim ng balete, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot, kundi isang matinding pagbabago. Ang kwintas sa aking liig ay nagsimulang lumiwanag ng matindi at ang puno ay tila nagsisimulang magbigay ng sarili nitong liwanag, isang malalim na kulay berde. Ang lupa sa ilalim ng aking paa ay tila buhay at ang hangin ay tila umiikot sa paligid ko. At pagkatapos, nakita ko, hindi ito anino. Ito ay isang figura na gawa sa liwanag at enerhiya na lumabas mula sa loob ng puno. Maganda siya at mayroon ng uri ng sinaunang kapangyarihan sa kanyang mga mata. Ito ang diwata. Malugod na pagdating, tagabantay, sabi ng kanyang tinig na umaalinggawang sa aking isipan. Nagulat ako. Hindi ko akalain na makikita ko ang diwata ng ganito kalinaw. Ano po ang inyong kailangan? Tanong ko. Ang aking kapangyarihan ay nagbalik. Ang balanse ay unti-unting bumabalik. Ngunit ang mundo ay patuloy na nagbabago. Kailangan mong patuloy na ipagpatuloy ang iyong tungkulin. Kailangan mong maging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang aking buhay ay hindi na para sa akin lamang. Ito ay para sa diwata, para sa lupa, para sa aking pamilya. Simula nang magpakita ang diwata, naramdaman ko ang mas malalim na koneksyon sa lupa. Ang bawat dahon, bawat bato, bawat patak ng ulan ay tila nagsasalita sa akin. Ang aking mga pandama ay tila lumakas. Naririnig ko ang mga bulong ng hangin, ang mga himig ng ilog at ang mga kwento ng mga puno. Ang mga tao sa nayon ay hindi nakakakita ng kakaiba, ngunit naramdaman ko ang pagbabago sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay tila mas payapa, ang mga taniman ay mas sagana, ang mga hayop ay mas masigla. Ang balanse ay unti-unting bumabalik at ang impluwensya ng diwata ay kumakalat sa buong lupa. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa kapaligiran. Naramdaman ko rin ang pagbabago sa akin. Ang aking mga panaginip ay naging mas malinaw, puno ng mga sinaunang imahe at mga pangitain. Nakikita ko ang mga kaluluwa ng aking mga ninuno na naglalakad sa paligid ko, nagbibigay ng payo at karunungan. Ang aking mga alaala ay tila nagkakaroon ng bagong kahulugan. Ang mga bagay na dating hindi ko maintindihan ay ngayon ay malinaw na. Ang kwintas sa aking liig ay patuloy na nagliliwanag na tila isang ilaw na gumagabay sa akin. Ang lumang libro ni Lola ay naging ang aking Biblia, ang aking gabay sa bagong buhay na ito. Patuloy akong nagsasagawa ng mga ritual, patuloy akong nagdarasal sa diwata, at patuloy akong nagiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng balete, nakita ko ang isang bagay na nagpakumpirma ng lahat. Sa malayo, sa gilid ng bukirin, nakita ko ang isang figura na naglalakad. Hindi ito animo, ito ay isang tao, isang magsasaka. Naglalakad siya sa gabi, ngunit hindi siya natatakot. At sa kanyang tabi, nakita ko ang isang lumulutang na ilaw na tila sumusunod sa kanya. Ito ay isang engkanto, isang nilalang mula sa mundo ng diwata. Ngayon, ang mga tao ay nagsisimulang makipag-ugnayan sa mga nilalang na dating itinago.
Ang mga tsismis sa nayon ay nagbabago. Hindi na sila tungkol sa mga ordinaryong bagay, kundi tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Nakita ko si Manong Pedro na nakikipag-usap sa isang nilalang sa ilalim ng puno, sabi ng isa. Ang ganda ng kanyang tinig, sabi ng isa pa. Ang mga kwento ng matatanda ay hindi na basta kwento. Sila ay nabiging bahagi ng araw-araw na buhay. Naramdaman ko ang kapangyarihan ng folklore na lumalabas sa mga animo, sa mga kwento at sa mga paniniwala. Ito ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-unawa, sa pagtanggap sa isang mas malalim na katotohanan. Ang aking buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Iniwan ko ang aking dating buhay sa Maynila. Hindi ko na kailangan ng agham o lohika. Ang aking mundo ay puno na ng hiwaga, ng mga nilalang na dating itinago. Ang aking tungkulin ay maging tulay upang gabayan ng mga tao sa bagong katotohanan na ito. Naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ang matagal nang nakabaong na takot ay nawala. Ang aking pagkakaalinlangan ay nabago. Hindi na ako si Maria, ang doktor mula sa Maynila. Ako si Maria, ang tagabantay ng balete, ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga taon ay lumipas. Ang bahay na bato ay naging sentro ng komunidad. Isang lugar kung saan ang mga tao ay pumupunta para sa payo, para sa proteksyon, at para sa mga kwento. Ang balete ay lumago ng mas malaki. Ang mga ugat nito ay mas dilam na nakabaon sa lupa, tila humihinga kasama ng nayon. Ako bilang ang tagabantay ay patuloy na nagsasagawa ng mga ritual at nagbibigay ng mga payo. Ang kwintas ay patuloy na nagliliwanag. Ang kanyang enerhiya ay patuloy na dumadaloy sa aking katawan. Ang aking mukha ay puno na ng kulubot, tulad ni Lola Pasing at Manang Ising. At ang aking mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang diwata ay malakas na ngayon. Ang lupa ay sagana, ang mga hayop ay masigla, at ang mga tao ay nakikipag-ugnayan na sa mga engkanto, sa mga diwata, at sa iba pang nilalang na dating itinago. Hindi na sila natatakot. Sila ay nagbibigay galang. Ang folklore ay hindi na basta kwento. Ito ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit, mayroong isang bagay na naiwan. Ang tanong, ito ba ay totoo? Ang lahat ba ng ito ay totoong nangyari o ako ba ay nabihag ng sa sarili kong paniniwala? Ang mga hangganan sa pagitan ng realidad at ng imahinasyon ay unti-unting lumabo at hindi ko na maintindihan kung alin ang totoo at alin ang hindi. Ang monster, ito ba ay real o belief made it so? Ang sumpa, supernatural ba ito o psychological? Ang ending, survival ba ito o transformation? Hindi ko alam. Ngayon kapag umuulan, naririnig ko ang tunog ng kulog na walang ulan. Ito ang tunog ng diwata na nagdarasal. Kapag ang hangin ay humihini sa balete, naririnig ko ang mga bulong ng aking mga ninuno, ang mga kaluluwa ng mga tagabantay na gumagabay sa akin. At kapag ang mga aso ay tumahol sa dilim, alam ko na mayroong nagbabantay, isang presensya na nagpoprotekta sa amin. Ang aking buhay ay naging isang kwento na ipapasa sa susunod na henerasyon. Ang aking mga anak at ang mga anak ng aking mga anak ay magpapatuloy sa pagiging tagabantay. Ang kasunduan ay magpapatuloy. Sa huling sandali ng aking buhay, habang nakahiga ako sa kama, naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan.
Ang aking mga mata ay nakatingin sa kwintas na nasa aking leeg. Ito ay patuloy na nagliliwanag. Naramdaman ko ang presensya ng aking mga ninuno na naghihintay sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot, kundi isang pagtanggap. Ang aking diwa ay unti-unting lumabas sa aking katawan at nakita ko ang aking sarili na lumulutang patungo sa balete. Ang aking kaluluwa ay naging bahagi na ng puno kasama ng mga kaluluwa ng aking mga ninuno. Naging isa ako sa mga tagabantay, isa sa mga tinig na bumubulong sa hangin, isa sa mga anino na naglalakad sa dilim. Ang kwento ay nagtatakos. Ngunit, ang diwa ng diwata at ang legacy ng tagabantay ay patuloy na nabubuhay sa bawat huni ng hangin at bawat bulong ng lupa. At sa bawat bagong tagabantay, ang alaala ng diwata ay patuloy na magpapatuloy sa ilalim ng lihim na nasa ilalim ng balete.